Na umiilaw ba pag nagbe-brake? Laki advantage, no? Laki tulong talaga. Kaya nga eh. Lalo na dito sa atin na maraming truck, di ba? Yung pasingit-singit ka, kailangan talaga may makita ka sa likod. Ha? Punta lang Mandaluyong. Ingat. Punta tayo Altitude Digital, mga pards. Sa Altitude Digital, dito ko kinukuha yung mga Raptor hard cases na in-order sa akin ng customer ko. So, pag may nag-order sa akin ng Raptor dito, kailangan magbayad mo na dun sa Raptor, tapos tsaka natin ipo-pull out sa warehouse. Tapos dun ko kinukuha. Minsan pinapa-deliver ko sa bahay through Lalamove. Or minsan ako nagpi-pick up lang. Like ngayon, ako nagpi-pick up ngayon. Kasi konti lang naman yung konti lang naman yun. Alam ko konti lang tao sa kalye ngayon. Kasi yung iba nakabakasyon na. So ayun, gamit nating camera ngayon is yung 1R na Insta360. So old version to. Actually plano ko na itong ibenta, pero parang ayoko muna. Gamit pa naman eh. Pero yung lens kasi nito galing sa 1RS. So I have two Insta360, 1R and 1RS. Yung RS yung latest version. Wala pa silang nilabas talaga na Insta360 na camera na bagong version. Yung X3, yun yung bagong version nila. Pero yung mga ganitong mga modular na napapalitan ng lens, wala pa silang nilabas na bago. Mga old version pa rin. So gamit pa rin natin ang old version. Sana magbago sila ng meron silang bagong Insta360 na ilalabas. Kasi napansin ko pag nagsisale sila sa market international, meron silang ilalabas na bago eh. So ibig sabihin marami pang unit na ganito na binibenta sa market na hindi nabebenta. Kasi nga mas prefer nila yung X3, yung mahaba. Ako kasi mas prefer ko to na almost the same size lang ng GoPro. At mas gusto ko siya ilagay dito sa chin mount. Kasi pag nilagay mo yung X3 dito sa chin mount, medyo mahaba yun, parts pangit tingnan. So itong atin modular. So kung gusto mo ng single lens, pwede mo siyang gawing single lens. Lagay mo lang yung single lens niya. So Altitude Digital. Sa Altitude Digital mga parts, pwede kang bumili doon ng mga Insta360 camera. May mga lens and camera din sila, professional cameras like Sony. Alam ko meron silang Sony. Wala na silang Fuji. Actually yun ang reason ko bakit ako nag-Sony eh. Kasi tinanggal yung Fuji doon. But anyway, so wala na silang may Canon sila. May Canon sila ngayon doon. May Sony sila. Mga ganun. Okay naman. Doon ako minsan bumibili ng lens dati ng mga Viltrox. So itong 1R kasi, ito pa lang 1R mga parts. Itong 1R na lens, na camera. Itong Insta360. Ang problema lang talaga dito is yung mic adapter niya. Wala kang mabibili sa market. Yun lang yung problema dito. Ang hirap niya sa adapter. Kung meron man, may tendency masira yung USB Type-C mo para ilagay mo yung adapter doon. Yun ang problema doon. Tapos mawala ka ng malagyan na na hindi mo siya ma-charge while riding, while using the audio. So yung audio niya hindi mo siya basta-basta magamit. Tapos hindi siya pwedeng mga third party audio cable. Hindi pwede ganun mga parts. So kung bibili pala kayo ng cellphone mga parts, huwag kayong bumili ng yung fold series ng Samsung.
Yung fold 3 ko nasira 2 days after the warranty. Ayaw na nilang tanggapin. Tapos ang paayos 32,000 pesos. Gusto ko siyang ipaayos, pero ang problema lang, may tendency pa rin siyang masira eh. Yun ang problema dun eh. Kasi marami akong kailala na nakaganon, nasira agad. Sayang. So yun nga, ang plano ko nga bumili ng cellphone, pero nag-iisip ako na kung mag-upgrade na lang ako ng lens. Kasi syempre bilang isang photographer, kulang pa ako ng isang lens eh. Kulang ko pa ng 85. Buti na lang 50mm na Sigma yung binili ko ng first. Mahirap talaga maging photographer mga pards. Magastos siya, lalo pag ginagawa mo siyang negosyo. Dun sa aking ano, if I'm going to sum it up lahat kung magkano na ginastos ko, sa dalawang camera pa lang mga pards, abutin na ng 250,000. Dalawang camera pa lang yun pag brand new. So isang lens 75,000, yung 50, yung 14-24 plus na yun 300 plus na, plus yung 50mm ko na 1.4, nabili ko siya ng mura lang 60,000. So kung 300 plus, almost 400,000 na yata. 400, ganun, 400,000. So yung isa pang 135 na millimeter ko na Samyang, that's 40,000. So 400 plus 440, mga ganun. Meron pa palang 35 150. Yun yung all around lens ko, parang telephoto ko na lens. Yun mga parts, 65,000 yun, 65 to 68,000. So kung isum up natin lahat, umabot ng mga 500,000 yung ating gamit. Ganun ka-expensive maging photographer. Kaya yung mga tao dyan, mga parts, kung kayo may client kayo na naghahanap ng photography service, tapos sasabihin nila, magsushoot ka lang naman wala namang edit Depende kasi yan sa depende yan sa photographer. Ako kasi pag ako yung photographer nyo, pwede ko ibigay sa inyo kaagad yung mga files, raw files, raw JPEG. I don't use raw kasi pag raw mahirap yun, hindi mo mabasa yun sa sa laptop mo. So raw JPEG fine, yung mas mataas yung resolution, binibigay ko na kaagad yun. Tapos minsan pwede mo na magamit yun right away. May ibang kasing may ibang photographer kasi nagro-raw. Pag nagro-raw ka, hindi mo ma-edit yun. Either itim yung kuha nila kasi i-edit pa nila yun. Ako kasi more on straight out of the camera as much as possible, para ma-feel ng customer mo na satisfied sila sa mga kuha mo. Meron nga akong pinagalitang uncle uncle ng bride. Ang gulo kasi niya. Sinabi ko sa kanya, nagkaharap kasi siya sa sa tawag nito sa bride, nakaharang siya sa entrance. So entrance ng bride yun. So importante yung moment na yun, brad. Tapos pinicturan niya, naka DSLR lang. Sinigawan ko talaga. Wala akong pakialam kung tito ka ng bride. Sinabi pa sa akin, uncle ako ng bride. Wala akong pakialam sir, nagtatrabaho kami rito para sa bride nyo. Sinabihan ko talaga ng ganun mga parts. Suplado kung suplado. Iba tingin sa akin, bahala ka sa buhay mo, tatrabaho kami dito. Sinabi ko, sir, excuse me po, nandito po kami, magtatrabaho lang po. Huwag ka po dyan sir, hindi kayo pwede dyan sir. Sinabihan ko ng ganun. Sabi pa niya, uncle ako ng bride. Wala po akong pakialam sir. Galit sa akin. Wala akong pakialam talaga. Kung sir may paluhod-luhod pa siyang nalalaman, visit. Sorry stricto ako pag nagsushoot ako. Medyo ako, seryoso ako pag nagsushoot ako, pag nagtatrabaho ako sa ganyang bagay
Tapos pala kung ano, kung invited kayo sa kasal, you take it as a privilege na invite kayo sa kasal. So, wag kayong ano, eat and run. Yung iba kasi, ang titigas ng mukha. Yung mga guests kasi na ano, would you believe mga pards, naka-witness na talaga ako nung sa reception, sobrang daming tao. Pagkatapos kumain, siguro 1/4 na lang yung naiwan. Most of mga naiwan doon mga pards, mga ano na lang, mga kaibigan at saka pamilya ng babae. As in, nakakaiyak. As in, nakakaiyak talaga. Buti na lang kasi isipin mo hindi pa tapos yung SD noon, si hindi edit. Nakakaiyak talaga kasi nawala ng ano, sobrang daming invite sa reception, tapos bigla na lang 4 na table na lang yung laman. Out of 100 guests siguro yun, 150. Tapos naging 4 na table na lang yung laman, tapos pa kalat-kalat pa. Ang pangit tingnan mga pards, pangit talaga. Wag na wag yung gawin yan sa ano, pag na-invite kayo sa kasal. Always remember na pag invited kayo, it's a privilege na na-invite kayo sa kasal. Kawawa nga eh, natitingnan mo, buti nga hindi ko nga mapicturean eh, kasi makikita nila sa ano yun, sa album. Hindi mo mapicturean yung buong lugar kasi nga wala nang laman. Hindi ka guys sa stage, pag na talagang invite ka, talagang nandun sila hanggang sa mag-party eh. Dito sa Pilipinas, ang pangit ng ano, kultura talaga natin, nakakasuka. Sa mga ganung ano bagay kaya pag nag-invite kayo ng kasal, Diyos ko, mag-invite kayo ng mga, okay, mag-invite ng mga matatanda, mga bata, Diyos ko, mag-uuwi ka agad yan. As much as possible, wag nilang dalahin yung mga anak nila. You have to be very strict on that kasi talagang uuwi lang yan mga pards. Hindi magtatagal sa reception yan. After ng kumain yan, lumayas na kaagad yan, lalayas kaagad yan. Hindi magtatagal yan, maawa kayo. Kawawa yung couple talaga. Nung tiningnan ko, kawawa talaga, nakakaiyak eh. Ito na tayo mga pards. Alam mo, buti na lang talaga na paayos ko yung gulong na replace natin mga pards. Talagang delikado siya in the long run. Pag lagi mo siyang ginagamit, lalo pag nasa lubak ka, luluwag na yung parang may biak dun eh, na luluwag yun, tapos gigewang-gewang na yung motor mo, which is mas delikado. Pag naggewang-gewang na yun mga parts, ipatay kang bata ka, delikado na yun. Tapos yun sa bearing, talagang swerte din ako na na-discover ko siya ng maaga-aga at hindi siya late na. Talagang delikado siya talaga. Maraming madadamay doon, yung bearing na yun. Lumuwag na yung gulong eh. Tingnan nyo yung video. Sobrang luwag na ng gulong. Ganun na yun. Lipat natin yung yung camera sa harap. Ayan, nalipat na. Ayan. Kasi may nagtanong sa akin sa YouTube na ano itsura niya pag walang cellphone yung harap, kung gumagalaw ba. Actually gumagalaw siya pag wala yung cellphone. Ito yung cellphone holder natin, gumagalaw yan pag wala yung cellphone. Yan. Pero so far ngayon, inayos ko na kasi yan, nilagyan ko ng rubber yung ilalim dun sa bracket. Tapos tong ating dalawang side mirrors, nilagyan ko rin ng rubber sa ilalim para hindi siya masyado gumagalaw. Tapos di kagaya nung the other nung pumunta kami ng Batangas, sobrang galaw niyan mga parts, akala mo nanginginig. Problema ko dati, sabi ko kailangan ayusin to. So far okay na siya, may very minimal na siya.
Tapos ito mga parts, sobrang galaw niyan nung hindi ko pa nilagyan ng rubber yung ilalim ng bracket. So ngayon maka-okay na siya. So tinan mo, oh. Wala na masyado, no? Ayan, oh. Meron yan pero wala na masyado. Pag nilagay natin yung cellphone natin mga parts, ito yung tsura niya. Ayan. The more na wala yung ano, yung galaw niya. Ayan. Nagre-record pa naman ako. Ayan. So wala na siya. Kung hahawakan mo siya, nandiyan pa rin yung vibration for very minimal na lang. Kasi mayroon tong vibration damper, vibration control, yung ating nabili sa Motowolf sa Lazada. Tapos itong nabili natin dito sa ano, para sa GoPro or sa action camera, ano lang siya, Ulanzi. Ito yung kinakabit, pwede mo ikabit dito sa aking mount sa helmet. So madali na lang siya ikabit, hindi mo na kailangan i-screw, diba? So sobrang easy access yan mga parts. So kaya kung bibili kayo, itong bibili nyo kasi may locking mechanism yan eh. Yan, oh. Alright, hanggang dito na lang tayo mga parts. We're good to go. Thank you for listening. Short video lang. Sa reminder ko lang dun sa mga guest ng wedding, ha, huwag kayong umalis kaagad. Mahiya-hiya naman kayo sa mga pagbubuka nyo. Wawa talaga yung couple, sa totoo lang. Huwag kayong mag-eat and run. Diyos ko Lord, huwag ganun, huwag ugaliin ganun. Tapos kung gusto nyo bumili ng mga camera, sa Altitude Digital lang. Tapos mga drones, DJI, Insta360s, mga ganun. Dami nilang kompleto sila doon. Alright, thank you so much for listening. Always remember, stay safe, ride safe, and God bless. Bye.